Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 10 taong gulang na batang si Ahmad, isang tausug na lumaki sa pangangalaga ng kanyang ama na si Mang Nasir. Likas kay Ahmad ang pagiging matulungin, kaya't isang araw ay bigla niyang makikilala ang isang matandang albularyo. Ililigtas niya ito mula sa humahabol na pating. Habang nakikipagpambuno siya sa pating, ay masisira niya ang ngipin nito. Dahil sa kakaibang liwanag na nakita niya sa ngipin ng pating, sinisid niya ito sa ilalim ng dagat. Nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan na katulad ng sa pating. Ano kaya ang magagawa ni Ahmad para pigilan ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Magtatagumpay kaya siya laban sa kasamaan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang tausug na nakasisid sa mutya ng ngipin ng pating. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ahmad! Ahmad anak! Nandito na ako! Nasaan ka? Bilisan mo! Tignan mo ang huli ko! Pambihira naman bata yun, oh. Ang tagal naman lumapit. Ahmad! Ahmad anak! Nasaan ka ba? Marami akong nahuling isda! Tignan mo! Tay! Tay, nandito na po ako! Katatapos ko lang po kasi magsalok ng tubig sa tapayan eh. Naku! Ang swerte naman po nyo ngayon! Marami na naman po kayong nahuling isda. Kaya nga anak eh. Kaya marami ka na namang iaalok na isda ngayon. At may kasama pang isang malaking isdang lapu-lapu. Aba teka, mamaya na yung pagsasalok mo ng tubig. Ang mahalaga ay mahati na natin ang malaking isda na lapu-lapu. Akala ko talaga kanina ay wala akong mahuhuling isda. Mabuti na lamang at dininig ni Allah ang panalangin ko na sana'y meron akong mahuling isda. May bonus pa na malaking lapu-lapu na sapat na para sa pagkain natin sa loob ng 3 araw. Sige po tay, ihahanda ko na po ang timba na paglalagyan ko po ng mga hinati-hati niyong isda. Bilisan mo anak ha. Kailangan mailako mo na kagad to habang sariwa pa. Opo tay. Iniwanan na ng may 10 taong gulang na batang si Ahmad ang kanyang amang si Mang Nasir na abala sa paghiwa ng nahuli nitong isda na lapu-lapu. Halos kumanta ang kanyang ama sa labis na tuwa. Sa kanilang tribo ng tausug ay pangingisda ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain at hanap buhay dahil nakatira sila sa mga pulo at sa tabing dagat. Pagkaasin at pangangalakal naman ang ikinabubuhay ng ibang tausug. Sila ay nagnenegosyo ng isda, perlas, kabibe, at iba pang yamang dagat. Nagtatanim din sila ng mga palay, nyog, abaka, at mga prutas. Ang mga tausug ay kilala sa paggawa ng mga sasakyang pandagat tulad ng binta at sakayan, laot. Sila rin ay kilala bilang mga mahuhusay at magigiting na mandirigma, lalo na nung panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano.
sila'y matinding nakipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang lupaing sakop ng Sulu, Sultanato. Kilala sila sa kanilang mga sayaw tulad ng pangalay o sayaw sa kamay. Makukulay ang kanilang tela at habi. Meron silang marangal na kaugalian gaya ng maratabat o dangal at pagsasabi ng tula o salsila. Isa sila sa mga unang grupo sa Pilipinas na yumakap sa Islam at hanggang ngayon malaki ang kanilang pananampalataya at pamumuhay batay sa relihiyong ito. Ang ibang tausug naman ay tagasisid ng mga perlas at kabibe sa karagatan. Sa katunayan, sila ay binansagang tao ng dagat. At kung siswertihin naman, marami ang dumaraan na malalaking barko sa karagatan. At kapag natutuwa sa kanila, ang mga pasahero ay hinahagisan sila ng mga barya na kagad naman nilang sinisisid sa ilalim ng dagat. Masaya sila sa kanilang ginagawa dahil marangal na hanap buhay ang pagsisid sa karagatan. Masagana ang kanilang pamumuhay. Bilang isang tausug na namumuhay ay meron silang sariling mga paniniwala na kung hindi naman sila masasaktan ng ibang mga katribo ay hindi sila nagiging agresibo pagdating sa pakikipaglaban. Ayaw na ayaw nila ng gulo. Mas gusto nila ang tahimik na pamumuhay at malayo sa mga tao na merong ibang paniniwala kumpara sa kanila. Pagkalipas ng 5 minuto ay bumalik si Ahmad sa kanyang ama. Dala ang kulay puting timba na madalas niyang dinadala sa paglalako ng isda at ng asin. Bakit naman ang tagal mo? Tapos ko nang hiwain ang isda eh. Pasensya na po, Tay. Inayos ko po muna yung gagamitin ko sibat mamayang gabi. Bala ko po kasing mangilaw para makatulong po ako sa inyo. Anak, malaki naman na ang tulong mo eh. Itong paglalako mo ng isda, malaking tulong na to para sa akin. Dahil hindi ko na to gagawin. O sige na, ilako mo na ito nang makabalik ka na kagad. At ito namang natitirang isda, ito naman ang ulam natin. Ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Sige po, Tay. Maraming salamat po. Isang tango lang ang itinugon ni Mang Nasir sa kanya bago ito umalis sa kanyang harapan. Saka napadako ang tingin niya sa sunog nitong braso. Natatandaan niyang dati na nitong naikwento ang pagsalakay ng maraming salabay sa dagat. At yun ang tinamong pinsala ng kanyang ama sa pagliligtas ng ibang mga tausug na nalagay noon sa panganib. Kung hindi raw ito natulungan ng matanda, ay baka raw matagal na rin itong namatay. Kaya naman, kapag nauungkat ang tungkol sa braso ng kanyang ama, ay hindi nito naiiwasan ang hindi malungkot. Isang buhay raw ang nagsakripisyo kapalit ng buhay nito. At dahil daw sa nangyari, isang tao ang nawalan ng pamilya kapalit ng buhay ni Mang Nasir. Kaya magmula noon ay hindi niya na sinubukang magtanong sa kanyang ama ng tungkol sa nangyari rito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ahmad. Bago niya binuhat ang timba, tinahak niya ang daan papalayo sa maliit nilang tribo. Habang ang ibang mga kasama nila ay abala na rin sa mga gawain sa bahay at mga hanap buhay ng mga ito. Araw-araw na gano'n ang kanilang ginagawa, na para bang umiikot lang ang kanilang buhay sa buong tribo nila at sa dagat. Pagdating niya sa unahan ng kanilang tribo, ay nagsimula na siyang magtawag sa kanyang mga suki. Isda! Isda po kayo riyan! Isda! Bili na po kayo, sariwang-sariwa lang po! Kauhuli lamang po ng isda! Bili na po kayo! Murang-mura lang po! Hinilinga ni Ahmad ang kanyang paningin sa paligid dahil nasa bahagi siya ng daan
na walang mga taong nakatira, ngunit marami namang nakatayong bahay. Doon siya madalas na inaabangan ng mga suki niya para bumili sa kanya ng isda. Ngunit ngayon ay tahimik. Walang ibang kaluskos. Para bang biglang lumungkot ang lugar na yon. Siguro ay meron ng hanap buhay ang mga taong nakatira sa bahaging yon ng tribo at abala sa panguhuli ng isda kesa ang bumili. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang batang si Ahmad. Sinubukan niyang maglako ng isda at muling sumigaw. Isda! Isda po kayo dyan! Isda! Murang-mura lang po! Hoy, ikaw bata. Lumapit ka nga rito. Gusto kong makita ang isda mo. Napakunot ang noon ni Ahmad. Isang lalaking mukhang mangingisda ang nakita niyang nakatayo sa tabi ng malaking puno. Singkit ang mga mata nito na para bang lasing. Hindi niya kilala ang lalaki at ngayon lang niya ito nakita. Nag-alala siyang lumapit sa lalaki dahil napansin niyang tila naglalaway na ito at hindi nito inaalis ang paningin sa hawak niyang timba na para bang gusto na nitong sunggaban at kainin ng hilaw ang isda na kanyang tinitinda. Hoy ikaw, tinatawag kita. Bakit tayo mo lumapit? Gusto mo bang masaktan? Kasi naman po, hindi naman po Hoy ang pangalan ko eh. Ako po si Ahmad. Wala akong pakialam kung anong pangalan mo. Basta't lumapit ka rito. Ang gusto ko, ang isdang dala mo. Bibili po pala kayo? Lumapit si Ahmad sa lalaki. Ngunit bigla siya nitong hinablot at kinuha ang isda sa timba. Hindi niya inaasahan na itatakbo ng lalaki ang isda. Mabuti na lang at nahawakan niya agad ang kamay nito. Nanlilisik ang mga matang tinapunan siya nito ng masamang tingin. Kasabay ng nakakatakot nitong pagngisi. Lumitaw ang maiitim na mga ngipin nito na para bang nabubulok na kahoy. Bitiwan mo ang braso ko! Teka, sandali lang naman po, Manong. Hindi pa po kayo bayad eh. Anong bayad-bayad na sinasabi mo, ha? Hindi mo ba ako nakikilala? Meron ba akong sinabi na bibili ako ng isda? Bitiwan mo ang braso ko. Tatamaan ka sa akin. Halos lumapat ang isda sa dibdib ng lalaki dahil sa mahigpit nitong pagkakayakap. Hindi niya kayang abutin yun para agawin sa lalaki dahil mataas ito sa kanya. Kitang-kita niya ang panginginig sa katawan ng lalaki na para bang matagal na itong hindi nakakatikim ng isda. Yakap-yakap pa rin ng lalaki ang isda habang nagpupumiglas para makawala sa mahigpit niyang pagkakahawak. Hanggang sa bumundo ng kaba sa kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Nakikiusap naman po ako sa inyo, Manong. Bayaran niyo po yung isda. Mapapagalitan po ako ni tatay eh. Sige na po. Bayaran niyo na po ako. Ititinda ko pa po yan eh. Wala naman po pala kayong pambayad sa isda. Hindi po sana kayo kumuha ng isda. Bitiwan mo ang kamay ko. Gusto ko ng isda. May magagawa ka ba? Sige na. Bitiwan mo ang braso ko bago pa kita sipain dyan. Hindi po kita bibitiwan hanggat hindi niyo po ibinabalik sa akin ang isda ko. Magbayad po muna kayo. Ang laki-laki po ng katawan niyo. Hindi kayo maghanap buhay. Mahiya naman po kayo sa pagmumukha niyo. Ang kapal ng mukha niyo. Talaga bang gusto mong masaktan, ha? Hindi po ako natatakot masaktan. Kesa naman po kunin niyo ang pinaghirapan ng tatay ko. Ganun pala. Matapang ka. Etong sa'yo. Aray! Bakit naman po kayo nananampal? Sinabihan na kita, di ba? Pumapatol ako sa bata. Baka hindi mo alam. Masyado mong pinapainit ang ulo ko. Tuluyan nang nandilim ang paningin ni Ahmad. Agad niyang nilukso ang kamay ng lalaki
Pilit niyang inaagaw ang isdang hawak nito. Nakipagpambuno siya. Dahil malakas ang lalaki, bumagsak siyang pasadsad sa lupa kasama ng timba na hawak niya. Kaya naman, mabilis siyang bumangon at inatake ng palo ng timba ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Galit na galit niyang hinampas ang katawan ng lalaki. Dahil sa sakit ay sinipa siya nito sa dibdib. Matigas ka! Jen! Pagkatapos nitong sipain ang kanyang dibdib, ay mabilis itong lumapit sa kanya. Isang malakas na suntok sa tiyan ang naramdaman ni Ahmad na tumama sa kanya. Muli siyang bumagsak sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit ng tiyan. Sinamantala ng lalaki ang kanyang pagbagsak. Tumakbo ito papunta sa kakawyan. Dala ang kanyang panindang isda. Nahabol na lamang niya ito ng tanaw habang yakap niya ang tiyan na nasaktan. Umagos ang mainit na likido sa kanyang labi dahil sa malakas na sampal ng lalaki. Ibalik mo ang isda! Nakikiusap ako! Pero unti-unti nang naglaho sa kanyang paningin ang lalaking nanakit sa kanya. Maya-maya pa ay meron siyang narinig na yabag ng mga paa papalapit sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman niya ang palad ng isang batang lalaki. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Habol ang sarili nitong hininga na parabang nanggaling sa malayong pagtakbo. Ayos ka na ba? Kawaan ka ni Allah! Ano nangyari? Itinakbo niya ang isdang itinitinda ko. Tulungan mo ako. Mapapagalitan ako ni tatay. Nakita ko nga. Hindi ko na nga siya naabutan eh. Si Mang Omar lalaking yun. Palagi siya nag-aabang ng mga taong nagtitinda ng isda. Maswerte siya. Hindi lang siya natsyempoan ng mga muwalil eh. May araw din talaga siya. Ang muwalid ay nangangahulugang tagapagbantay o tagapangalaga sa kanilang tribo. Katumbas sila ng mga tanod sa barangay. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ahmad ang kamay ng batang lalaki. Inalalayan siya nitong tumayo habang hawak pa rin niya ang nasaktang tiyan. Hinanap niya ang nasirang timba at naluluwang napaupo sa tapat nito. Dismayado siya sa nangyari. Natitiyak niya rin na sisermonan siya ng kanyang ama. Lagot! Paano na to? Paano ko ito ipapaliwanag kay tatay? Huwag ka mag-alala. Magkano ba ang halaga ng isdang kinuha ni Mang Omar? Ako na magbabayad. Bakit mo naman babayaran ang kinuha ni Mang Omar? Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Mahal ang isdang kinuha niya. 800 ang halaga nun eh. Oh, walang problema. Malaki naman ang kinita ko sa paninisid ng perlas eh. Ako na magbabayad. Kesa naman pagalitan ka ng tatay mo. Isipin mo na lang, natulong ko na to sa'yo. Bakit mo naman ako tutulungan? Isa pa, ngayon lang naman kita nakilala. Matagal na kitang kilala. Ikaw si Ahmad. Madalas kasi kitang nakikitang nagbibigay sa babaeng lumpo na nakaupo sa upuan na may gulong eh. Kaya magmula nun, palagi na kitang sinusundan. Siya kasi ang nanay ko. Biglang naalala ni Ahmad ang babaeng madalas niyang bigyan ng pagkain at isda. At hindi niya akalain na yun ang nanay ng batang kaharap niya ngayon. Kaya lang, hindi niya kayang tanggapin ang perang ibabayad nito dahil mas higit nitong kailangan ang pera. Pasensya na, pero hindi ko matatanggap ang perang ibabayad mo. Mas kailangan mo yan para sa nanay mo. Saka, talagang ngayon lang kita nakilala. Ako nga pala si Jamal. Sige na, tanggapin mo na ang pera. Meron pa naman akong perang nakalaan para kay nanay eh. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi ko talaga matatanggap yan, Jamal. Itabi mo na lang yan. Ibigay mo sa nanay mo. Bahala na. Magpapaliwanag na lang ako ng maayos kay tatay.
Gusto mo ba lumaki ang gulo? Isipin mo, kapag nalaman ng tatay mo ang ginawa sa ni Mang Omar, sa palagay mo ba mananahimik lang siya? Kaya sige na, tanggapin mo na ang perang to. Ako naman ang tutulong sa'yo ngayon. Pero mas kailangan niyo to, Jamal eh. Ano ka ba naman? Meron pa naman ako natitira sa bulsa ko eh. Saka bilin sa akin ni nanay na maghanap daw ako ng pagkakataon para makatulong sa'yo. Kaya sana, huwag mo naman itong tanggihan. Sige na nga, tatanggapin ko to, Jamal. Pero hindi ito bigay, kundi utang ko to sa'yo. Babayaran din kita kapag may pera na ako. O sige, ikaw ang bahala. Iniiwas lang naman kita na masaktan ng tatay mo. Kapag nalaman niya kasi ang nangyari sa'yo, natitiyak kong malaking gulo to. Gumawa ka na lang ng paraan para hindi niya mahalata ang sugat mo sa labi. Maraming salamat, Jamal ah. Sus, wala yun. Basta, matulungan kita. Masaya na ako. Tinanggap ni Ahmad ang perang iniabot sa kanya ni Jamal. Saka siya tumayo at dinampot ang timba sa lupa. Sinabayan siya ni Jamal sa paglalakad pabalik sa kanilang bahay. Habang tinatahak nila ang daan papauwi, ay nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Nalaman ni Ahmad na wala ng ama si Jamal. Ito na lang ang nag-aalaga sa nanay nitong may sakit. Nalaman din ni Ahmad na maninisid ng perlas si Jamal, kaya malaki ang kinita nito sa pagbibenta ng perlas sa bayan. Maraming salamat talaga sa tulong mo sa akin, Jamal ah. Huwag ka mag-alala, babayaran din kita kapag nagkaroon na rin ako ng kita mula sa mga mahuhuli kong isda. Gusto mo ba sumama sa akin mamayang gabi? Bala ko kasing mangilaw sa dagat eh. Meron naman tayong magagamit na sampan. Ang sampan ay maliit na bangkang may sagwan, gawa sa kahoy. Madalas ay magaan at madaling sagwanin. Wala itong layag na katulad ng ibang mga bangka, karaniwang gamit sa pangingisda sa mababaw na dagat, ilog o baybayin. Madali itong gamitin ng 1 o 2 tao lamang, kaya praktikal para sa maliliit na huli o paglalakbay sa malapitang lugar. Napangiti si Jamal. Halata sa mukha nito ang hilig nito sa panguhuli ng isda. Sige ba, sasama ako sa iyo mamayang gabi. Doon na lang din tayo magkita sa lugar kung saan una tayo nagkakilala. O ano, ayos ba yun? Wala rin naman akong gagawin eh. Maninisid na lang ako ng mga isda kasama ka. Tsaka, huwag mo munang isipin ha, kung paano mo akong mababayaran. Ang mahalaga, hindi ka mapagalitan ng tatay mo. Maraming salamat talaga sa iyo, Jamal. O paano? Magmula ngayon, magkaibigan na tayong dalawa ah. Siyempre naman, magkaibigan na tayo. Alam ko naman na mabuti kang tao kasi naging mabuti ka rin kay nanay ko. Kaya sigurado ako na magiging mabuti kitang kaibigan. Naglahad ng kamay si Ahmad kay Jamal bilang pagtanggap sa pagsisimula ng kanilang pagiging magkaibigan. Pero natigilan silang dalawa ng pagsapit nila sa gilid ng dalampasigan. Marami ang nagkakagulong mga tao. Nakapalibot ang mga ito sa nakatigil na bangkang sampan. Pati na ang mga tanod sa kanilang tribo ay naroroon din habang may sinusuring katawan sa bangka. Ano kaya ang pinagkakaguluhan nila, Jamal? Teka, tingnan natin kung ano yun. Tara! Hala, baka meron na naman bagong biktima ang karagatan. Ha? Biktima ng ano? Halika, sumama ka na lang muna sa akin. Tignan natin kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Magkasabay na tumakbo sina Ahmad at Jamal papunta sa umpukan ng mga tao. Nagbubulungan ng mga ito habang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa buhangin. May karga itong sanggol habang pasigok-sigok na umiiyak. Nakatingin ito sa lalaking nakataob sa sahig ng bangka. Sinilip nila ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga tao, pero isang batang katabi nito
ang una nilang nakita. Nakatihaya itong nakahandusay sa side ng bangka. Wala nang buhay. Sunog ang balat at butas ang tiyan. Halos lumampas ang butas hanggang sa likod na para bang sinaksak ito ng malaking tubo. Ang lalaki namang nakataob ay wala ng binti. Nalaman nilang mag-ama ang namatay at ang babaeng umiiyak ay ang asawa ng biktima. Napapadalas na ang pagpatay sa mga mangingisda ng mga nilalang na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung anong uri ng halimaw. Ang ibig mong sabihin, matagal nang nangyayari to, Jamal? Oo naman. Hindi lang ibinabalita sa iba dahil marami ang matatakot sa pangingisda. Kapag nangyari yun, wala na tayong mabibiling isda at wala na matutuwang bumisita sa tribo natin. Alam mo naman na isa yun sa mga pinagkukunan natin ng mga pangangailangan at hanap buhay, di ba? Pero paano naman ang mga biktima? Yun na nga ang nakakalungkot sa mga nangyayari, Ahmad. Mapipilitan silang manahimik dahil binabayaran sila ni Apu. Alam mo bang sinasabi sa akin ni nanay na namatay raw ang tatay ko nang sinalakay sila ng mga salabay? Pero hindi ako naniniwalang salabay ang umatake sa kanila. Ngayon pa lang, gusto ko na mag-isip. Pagbatayan mo ang butal na sinapit ng mga biktima, sa palagay mo ba, kagagawan pa rin ito ng mga salabay? Sige nga. Siyempre hindi, no. Kitang-kita naman ang ebidensya eh. Pero teka lang, bakit naman nila itatago ang ganitong kalalang sitwasyon? Dapat pa nga ipagkalat nila sa lahat na mayroong masasamang nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat para mabigyan sila ng babala at mag-ingat. Pero hindi yun ang nangyayari, Ahmad. Iba ang patakaran dito sa tribo natin. Kung ganun pala, maaaring mapahamak din ang tatay ko kapag hindi napigilan ng mga nilalang na pumapatay sa mga mangingisda. Tango na lamang ang itinugon ni Jamal sa kanya. Dahil abala na rin ito sa pagtingin sa biktimang nakahiga sa bangka. Maya-maya pa ay dumating na rin ang ibang mga tao na kukuha sa bangkay ng mag-ama. May paniniwala sila na kapag namatayan ang bangka ay kailangan na yung ipaanod sa karagatan at pabayaang iba ang makakuha. Naniniwala ang mga tausug na may dalang malas ang bangkang pinagbuwisan ng buhay ng tao, kaya mas lalong lumalakas ang hagulgol ng iyak ng babaeng naulila sa asawa. Dahil yun na lamang ang natitirang panghanap buhay ng mga ito. Hanggang sa hindi na napigilan ni Ahmad ang kanyang sarili at inalalayan niya ang babaeng halos mawalan na ng malay sa labis na sama ng loob. Parang bigla niyang naalala ang namatay niyang ina. Namatay rin ang kanyang ina nang gabing sinalakay sila ng mga piratang kumuha noon sa mga alaga nilang manok at baboy. Kaya magmula noon ay marami na sa kanila ang may mga itinatagong sandata. Pinaghahandaan nila ang muling pagsalakay ng mga pirata. Pagkatapos nilang maihatid ang babae sa bahay nito, ay nagpasya na rin si Ahmad na umuwi sa kanilang bahay. Kaya naman, naisipan niyang isama ang kaibigang si Jamal. Ang mabuti pa kaya sumama ka na muna sa bahay, Jamal. Magluluto si tatay ng paborito kong ulam eh. Tapos, ipapakilala kita kay tatay para dalhan mo ng ulam ang nanay mo. Ano nga ang pangalan ng nanay mo, Jamal? Inda. Inda ang pangalan ng nanay ko. Yun naman ang madalas kong itawag sa kanya eh. O paano? Sasama ka ba sa bahay? Bala ko siyang bigyan ng ulam na madalas na iniluluto sa akin ni tatay. Naku, sigurado ako, magugustuhan yun ni Aling Inda. O sige, matagal na rin kaming hindi nakakatikim ng lutong bahay eh. Kadalasan kasi ay binibili ko lang sa karinderya ni Mang Jamir. Wala na kasing oras para magluto eh. Ngayon lang ako nagpapahinga dahil madalas kaming nasa karagatan. Ganun ba? O sige, tara na. Baka nakaluto na rin si tatay ng tanghalian. Masigla ang paglalakad ng dalawa
habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ni Ahmad. Kasama si Jamal na abala sa pagtingin-tingin sa daan na nilalakaran nila. Marami ang nagtataasang mga puno. Meron din na malawak na pananim ng palay at mga hayop na malayang nakakagala sa paligid ng kakauyan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay tumambad sa kanilang paningin ang kabuuan ng tribo ng mga tausug. Nakahilera ang mga bahay na gawa sa pawid at kawayan. Ang tahanan naman ni Ahmad ay nakatayo malapit sa kakauyan na ilan di pa na lamang ang layo mula sa karagatan. Maya-maya pa ay naunang pumasok sa loob ng malawak na bakuran si Ahmad. Bago niya sinulyapan si Jamal na natutuwa sa magandang estilo ng mga bahay na nadadaanan nila sa loob ng tribo. Pagtapat nila sa pintuan ng bahay ay saktong kalalabas lang ni Mang Nasir mula sa kusina. Nagpupunas ito ng basahan sa kamay. Tay, nandito na po ako! Napakunot ang noo ng kanyang ama nang mapadako ang paningin nito sa pumutok niyang labi, pati na sa gawi ng kasama niyang si Jamal. Kaya naman, agad na nagpakilala si Jamal kay Mang Nasir. Magandang umaga po. Sinamahan ko lang po si Ahmad. Ako ho pala si Jamal. Taga rito ka rin ba, Jamal? Abay, ngayon lang kasi kita nakitang kasama ang anak ko si Ahmad eh. Opo, taga rito lang po ako. Kilala ko po kayo eh. Kayo po si Mang Nasir. Oo, tama ka. Ako nga si Mang Nasir. Hindi ko alam na magkaibigan pala kayo ni Ahmad. Natigilan si Mang Nasir nang muli itong sumulyap kay Ahmad, pati na sa timba na bitbit ng kanyang anak. Teka anak, na paano ba ang labi mo? Nadapa po kasi ako kanina eh. Tapos sumampas po yung bibig ko dun sa timba. Kaya nasira rin po yung timba natin, Tay. Aba, naku naman. Sa susunod ay mag-iingat ka, anak. Pambihira ka naman, oo. Masarap pa naman ang pagkakaluto ko sa isdang paborito mo. Abay ko, masakit ang labi mo, hindi mo malalasahan kung gaano kasarap ang ulam natin ngayon. Teka, sandali lang. Bakit ka nga pala naparito, Jamal? Tay, ako po nagsama sa kanya rito. Bala ko po sanang bigyan siya ng ulam na niluto nyo para sa akin. Anak po siya, Tay, ni Aling Inda. Yung babae pong nakaupo sa bangko na madalas niyo pong binibigyan ng isda at mga prutas. Matagal na hindi nakapagsalita si Mang Nasir at napatitig sa muka ni Jamal. Hindi naman pinansin ni Ahmad ang kilos na yon ng kanyang ama dahil naglakad na siya papasok sa kusina. Nilampasan niya ang kanyang ama na nakatayo pa rin at nakatingin sa gawi ni Jamal. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Mang Nasir. O sige na, pumasok na tayo sa loob, Jamal. At dalhan mo na ng ulam si Inda. Agad na sumunod si Jamal sa pagpasok sa loob ng kusina. Pagdating nila sa loob ay mabilis na kumilos si Mang Nasir. Naglagay ito ng ulam sa tupperware at ibinigay yon kay Jamal. Labis naman ang pasasalamat ni Jamal sa kabaitang ipinakita ni Mang Nasir. Marami pong salamat sa ulam, Mang Nasir. Naku, wala yun. Kapag may oras ka, pumunta-punta ka lang rito para naman madadalan mo ulit ng ulam ang nanay mo. Maupo ka muna, Jamal. Ang mabuti pa sabayan mo na rin kaming kumain ng anak ko. Naku, wag na po. Sapat na po ang ulam na to. Jamal, pagbigyan mo na si tatay, sige na. Inaalok ka niya eh. Total, sobra naman sa amin ang ulam eh. Halika na, maupo ka na. Saka, marami rin tayong ikikwento kay tatay, di ba? Gusto ko, nandito ka. Aba, teka. Ano bang ikikwento niyo sa akin, anak? Tay, tungkol po kasi ito sa dalawang biktima na nakita namin sa dalampasigan. Mag-ama po ang natagpuan na patay sa tabi ng dagat. Kawawa nga po yung babaeng naulila eh. Namatayan po ng asawa at anak.
Anong biktima ang sinasabi mo, Amad? Sa tingin po namin ni Jamal ay kagagawan po ng nilalang na nakatira po dun sa karagatan. Hindi ko na po ikikwento ang buong detalye, Tay. Kasi baka mawalan po kayo ng ganang kumain, Tay. May alam po ba kayong tungkol sa mga nilalang na posibleng pumatay sa mag-ama? Brutal po kasi yung pagkakapastan sa kanila eh. Aba nako, wala naman akong alam sa mga ganyan-ganyan, anak. Baka may nakaaway lang ang lalaki. O di kaya naman merong pirata na nakalaban sa dagat. Hanggat wala tayong katibayan kung sino may gawa nun sa kanila, hindi tayo maaaring mag-isip ng tungkol sa mga nilalang na nakatira sa karagatan. Pero kung tao naman po may gawa nun, bakit naman po niya idadamay ang bata? Isa pa, hindi po ako naniniwalang kagagawan niyo ng mga pirata. Malakas po talaga ang kutob kung merong mga nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat na siyang pumapatay sa mga mangingisda po dito sa atin. Kaya mo bang patunayan ang mga sinabi mo, Jamal? Ang ibig kong sabihin hanggat walang patunay tungkol sa mga nilalang na yon, abay walang maniniwala sa atin. Saka mga bata pa kayo sa bagay na yan. Hindi ko iniisip ang mga nilalang na pumapatay sa mga tao kasi hanggang ngayon ay wala pa namang pruweba na meron ng ganyang nilalang. Hala, sige na. Huwag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa mga biktima. Kumain na muna tayo at kanina pa ako nagugutom. Hindi na nakapagtanong si Amad dahil tumalikod na sa kanila si Mang Nasir para kumuha ng plato. Pagbalik nito ay may dala na rin itong ulam at kanin. Mabilis na kumilos si Mang Nasir at nakapaghanda na kagad ng pagkain. Wala silang imikan habang kumakain dahil isa rin yun sa kaugalian ng mga tausug. Huwag magsasalita sa harap ng pagkain dahil para sa kanila, ang pagkain sa harap ng grasya ni Allah ay isang banal na oras para sa kanilang pagkain. Ganon din ang paniniwala nila bago pumalaot sa karagatan. Nag-aalay sila ng panalangin o ritual upang maging ligtas laban sa malakas na alon o masamang espiritong nakatira sa dagat. Pagkalipas ng ilang minutong pagkain ng tanghalian, ay nauna nang nagpaalam si Jamal. Nagpasalamat muna ang kanyang kaibigan sa pagkain bago niya ito inihatid sa labas ng kanilang bakuran. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amad habang tanaw ang papalayong kaibigan. Bago siya pumasok sa kanilang bahay, nadatnan niyang naguhugas ng mga pinagkainan ang kanyang ama. Sa kanya iniabot dito ang perang kinita niya sa pagtitinda na galing naman kay Jamal. Mamayang gabi ay balak nilang manghuli ng isda, kaya magkikita sila ni Jamal sa lugar kung saan una silang nagkakilala. Tay, ito po pala yung kinita natin kanina sa isda. Marami pong salamat sa pagtanggap nyo kanina kay Jamal Hindi mo kailangan magpasalamat, anak, ikaw naman. Ganun naman talaga nararapat nating gawin sa pagtanggap sa mga bisita bilang respeto sa kanilang pagdalaw. Ay, siya nga pala. Mamaya ay aalis ako Huwag ka munang pumunta sa dagat. Walang tao rito sa bahay at baka pagdating natin dito mawalan na naman tayo ng mga gamit. Lalo na mga kagamitan natin sa panguhuli ng isda. Tay, wag na po muna kaya kayong umalis. Bigla po kasi ako nag-alala sa inyo Baka matsyempuan po kayo ng mga nilalang na pumapatay ng mga mangingisda. Anak, huwag kang maniwalang may nilalang na nakatira sa karagatan na pumapatay ng mga mangingisda. Tandaan mo, kahit saan tayo magpunta, kapag oras mo nang mamatay, ay mamamatay ka. Aba, wala naman tayong magagawa ron Lahat naman tayo ay dun pupunta. Mamamatay tayong lahat balang araw. Iba-iba lang ang mga dahilan. Tay naman Kayo naman Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Hindi naman ito basta salita lang, anak Ito ang realidad ng buhay natin. Meron nga natutulog lang, biglang babagsakan ng kung anong bagay. Tapos ay mamamatay na.
Hindi natin hawak ang oras. Kaya habang nabubuhay tayo, abay gawin natin ang gusto natin para naman hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Ganon din yan sa trabaho. Hindi tayo titigil sa pagtatrabaho hanggat tayo ay buhay. Ang panganib, kasama natin yan sa buhay. Pero pwede naman po mag-ingat at umiwas, Tay. Anak, hindi tayo makakaiwas. Kapag oras na'y wala na tayong magagawa. Mas mabuting harapin ang kamatayan kesa iwasan. Kahit tama na nga yung puro patay ang pinag-uusapan natin. Kaya't sige na, huwag ka ng maraming tanong. Mamaya lang ay aalis na ako. Huwag kang mag-alala at malaking bangka naman ang gagamitin ko. Yung bangkang sakayan laot. Kahit papaano may laban yun sa mga nilalang na magtatangka sa buhay namin. Marami naman kaming magkakasama. Ang bangkang sakayan laot ay isang uri ng sasakyang pandagat na ginagamit ng mga tausug at iba pang Moro sa Sulu Archipelago. Kadalasan na ginagamit ang sasakyan sa pangingisda, pamamasada sa dagat, pang-arkila at paglipat ng ibang isla. Kadalasan itong gawa sa kahoy, may katig para hindi tumaob, at minsan ay may layag. Ang katig ay dalawang pambalanse ng sasakyan sa tigkabila ang gilid ng bangka para maiwasan ang paglubog ng bangka. O sige na, magpahinga ka na muna at gamutin mo sugat mo sa labi. Tutuloy pa rin ako sa laot para mangisda. Saglit na natigilan si Ahmad sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya mapipigilan ito na pumunta ng laot dahil yun naman talaga ang kanilang hanap buhay. Kaya naman, isang lihim na plano ang nabuo sa isip ni Ahmad ng sandaling yon. Balak niyang sundan ang kanyang ama para makasigurado siyang ligtas ito. Uunahan na lamang niya ito sa pag-uwi sa bahay para hindi nito mahalata na sumunod siya rito. Bigla niyang naalala si Jamal dahil matutulungan siya nitong pumunta sa dagat sakay ng bangkang sampal. Pagsapit ng gabi ay pinakiramdaman ni Ahmad ang kilos ng kanyang ama sa kabilang silid. Idinikit niya ang kanyang tenga sa dingding ng pinto at narinig niyang naghahanda na ito ng mga dadalhin sa pangingisda. Narinig niya ang mga kalalakihang sumundo sa kanyang ama para mangisda. Ang mga ito ang makakasama ni Mang Nasir papunta sa dagat. Napasulyap si Ahmad sa nakabukas na bintana. Planado na niya ang gagawin. Alam na rin ni Jamal na ganung oras sila magkikita. Pagkakataon na niya yon para sundan ang kanyang ama upang matiyak ang kaligtasan nito. Maya-maya pa ay narinig niyang sumigaw si Mang Nasir para magpaalam. Anak, aalis na kami ha! Ang mga ibiniling ko! Opo, Tay. Tugon ni Ahmad habang nakatayo siya sa likod ng pinto. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, ay mabilis din siyang kumilos para maghanda naman ng dadali niya sa pagsunod sa kanyang ama. Dinala niya pati ang sibat. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin niya ang bagay na yun. Idagdag pa ang matindi niyang pag-aalala sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang minuto ay handa na ang lahat ng kanyang mga gagamitin. Sa bintana siya dumaan. Pagbagsak niya sa lupa ay nagpalinga-linga muna siya sa paligid bago nagpasyang tumakbo papunta sa lugar kung saan ang tagpuan nilang dalawa ni Jamal. Dala ang lumang gasera ay malalaki ang hakbang ng paa na tinahak niya ang daan papunta sa kakauyan. Kaya naman, nang dumating siya sa kanilang tagpuan ni Jamal, ay nadatnan niya itong nakatayo sa ilalim ng puno na parabang kanina pa ito naghihintay sa kanya. Bakit ang tagal mo, Ahmad?
Kanina pa akong pinapapak ng lamok dito eh. Akala ko tuloy hindi na tayo pupunta ng dagat. Pasensya ka na, Jamal ah. Hinintay ko pa kasing umalis si tatay. Hindi na muna tayo manguhuli ng isda ngayon. Susundan na muna natin si tatay. Ha? Bakit naman? Nag-aalala ka ba na baka mangyari sa kanya ang mga nangyari sa mag-ama kanina? Siyempre naman, Jamal. Kaming dalawa na lamang ni tatay tapos mawawala pa siya, di ba? Sa bagay, o paano, tara na. Kanina pa kasing dumaan dito si Mang Nasir. Nagtago lang ako at baka malaman niya na magkasama tayo pupunta sa dagat. Gusto ko lang naman matiyak na walang mangyayaring masama kay tatay. Bigla kasi akong kinabahan. Sige, sasamahan kita. Mabuti na lang at hindi na lamon sibat mo. Oo, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa dagat. Mabuti na yung handa tayo. Wala rin ako magagamit na dahilan kay tatay kung sakaling mahuli niya tayo sa dagat. Kaya may pakinabang rin ang sibat na to. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay magaan ang hakbang ng mga paa na tinahak nila ang daan papunta sa dalampasigan. Maingat ang bawat paggalaw nilang dalawa para hindi sila mapansin ng grupo ng mga kalalakihang kasama ni Mang Nasir. Ilang metro lang ang layo ng mga ito sa kanila habang tanaw ang mga gaserang dala ng mga ito. Pagsapit nila sa tabing dagat ay hinintay nilang sumakay sa bangka ang grupo ni Mang Nasir. Nang malayo na ang sasakyan ay saka naman mabilis na kumilos sina Jamal at Ahmad. Sumakay sila sa bangkang naghihintay sa kanila. Wala silang imika ni Jamal. Pareho silang nakatingin sa hulihan ng bangkang sinasakyan ni Mang Nasir. Pagdating nila sa gitna ng dagat ay biglang nabaling ang kanilang atensyon sa naririnig nilang boses ng isang matandang humihingi ng tulong sa kanila. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Sabay na napalingon ang magkaibigan sa pinagmumula ng sigaw ng matanda. Kitang-kita nila ang pagmamadali ng matandang lalaki sa paglangoy papalapit sa kinaroroonan ng kanilang bangka. Sa hulihan nito ay napansin nila ang nakalitaw na matulis na bagay sa tubig. Isang uri ng palikpik sa likod ng isang mapanganib na pating. Kapag lumalangoy ang pating malapit sa ibabaw ng dagat, ang dorsal fin ang unang nakikita at nagiging hudyat ng kanyang presensya. Kaya kapag may nakikitang matulis na palikpik na nakalitaw sa tubig, kadalasan ay senyalis yun na may pating sa paligid. Tulungan natin ang matanda, Jamal! Nasa panganib siya! Hinahabol siya ng pating dahil sa kanyang sugat sa balikat at leg! Pero paano ang tatay mo? Malayo na ang kanilang sinasakyan. Magliligtas muna tayo ng buhay, Jamal! Saka na natin susundan ang bangka ni tatay! Tara na! Malakas na inilubog ni Ahmad ang kanyang sagwan sa tubig papalapit sa matandang humihingi sa kanila ng tulong, habang ang dorsal fin ng pating ay nanatili pa rin nakalitaw sa tubig at mabilis na hinahabol ang matanda. Kaya naman, dala ng pag-aalala ni Ahmad ay agad siyang tumalon sa tubig. Narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Jamal para pigilan siya. Subalit mas nanaig ang kagustuhan niyang mailigtas ang matanda. Bigla siyang nawalan ng pakialam sa kanyang buhay dahil ang gusto niya ay malito ang pating at hindi na nito habulin ang matanda. Lalo na at nakikita niyang nanghihina na ito mula sa matagal nitong pagkakababad sa tubig. Walang takot na hinarap ni Ahmad ang pating. Hinawakan niya ang palikpik nito sa likod. Ginawa niya ang lahat para mabaling ang atensyon nito sa kanya at hindi naman siya nabigo. Ligtas na nakasampa ng bangka ang matanda habang siya naman ay nasa ibabaw pa rin ng pating. Tila nagalit ito sa ginagawa niya. Inilangoy siya nito sa malalim na bahagi ng dagat. Ilang beses itong sumisid sa ilalim ng tubig.
Sinubukan siya nitong lunurin, pero hindi siya bumitaw sa palikpik nito. Sa halip ay nakipagpambuno siya rito gamit ang mga natutunan niya sa kanyang ama pagdating sa pakikipaglaban nila sa isdang pating. Magkakasunod na pagsuntok ang ginawa niya, sabay buwelo sa pagsuntok sa bibig ng pating. At dahil likas kay Ahmad ang pagkakaroon ng malakas na kamao, ay nabasag niya ang ngipin ng pating at nahulog yun sa ilalim ng tubig. Hindi sinasadyang nakita niya ang pagkislap ng ngipin sa tubig. Kaya naman, dala ng kanyang kuryosidad, sumisid siya sa malalim at hinabol ang bumubulusok na ngipin ng pating. Kailangan ko makuha ang kumikislap na bagay na yun. Meron kaming paniniwala na may dalang swerte sa pangingisda ang ngipin ng pating. Bulong ni Ahmad sa kanyang sarili habang mabilis na lumalangoy pailalim sa dagat. Pagsapit niya sa gitna, ay matagumpay na nahawakan ni Ahmad ang ngipin ng pating. Saka lamang napansin ni Ahmad na nakaalis na ang pating na humahabol sa kanya. Masaya siyang natakasan niya ang pating na nakalaban niya kanina. Rinig na rinig niya ang pag-iingay ng dalawa sa ibabaw ng tubig. Hinahampas ng mga ito ang bangka gamit ang sagwan. Isa yung paraan para maitaboy ang pating papalayo sa bibiktimahin ito. Kaya naman, nasisiguro niyang nakaalis na ang pating na nakalaban niya kanina. Mahigpit ang kuyong ng kanyang kamao para hawakan ang ngipin ng pating. Mabilis siyang lumangoy paitaas ng tubig at saktong paglutang niya sa ibabaw ay nakaabang na ang dalawa sa kanya. Inalalayan siya ni Jamal para makasampa sa bangka. Habol ang hiningang napasandal siya sa gilid ng sasakyan. Galit at puno ng pag-aalala na nagsalita si Jamal habang nakatingin sa kanya. Grabe ka, Ahmad! Tinakot mo naman ako! Bakit ka ba biglang tumalon sa tubig? Pakiramdam ko tuloy, humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko eh. Natakot talaga ako sa ginawa mo kanina. Paano ko napahamak ka? Hindi ko yung ginawa, Jamal. Masasaktan ng matanda. Malapit nang abutan ng pating yun, di ba? Saka lamang nabaling ang atensyon nila sa matandang habol ang sariling hininga. Nakatitig ito kay Ahmad at hindi inaalis ang paningin sa mukha niya. Maya-maya pa ay nagsalita ito ng buong paghangang nakatingin sa kanyang kamao. Ay ba ang ipinakita mong tapang kanina iyo? Narinig kong Ahmad ang tawag sa iyo ni Jamal. Bagay sa iyo ang pangalan mo na ang ibig sabihin ay kapuri-puri o kahanga-hanga. Talagang namangha ako sa galing mo at tapang na ipinakita mo kanina. Alam mong may posibilidad na mamatay ka sa pagliligtas sa akin. Pero hindi ka nagdalawang isip para tulungan ako. Nagpakita ka ng kabayanihan at katapangan. Kahit naman po siguro sino itutulungan po kayo. Saka, kaya ko naman po labanan ng pating kanina eh. Kaya hindi po ako natakot. Kung kilala niyo na po kami, pwede po bang malaman namin kung ano po ang pangalan niyo? Ako si Apo Karim. Hindi ko akalain na masisira ang ginawa kong pinta. Hindi ko napansin na mayroong pating na umaaligid sa akin at sinira niya ang bangka ko. Bumagsak ako sa tubig at bigla kong inatake ng gutom na pating. Nang masugatan ako, ay bigla siyang naging agresibo. Kung hindi ako nanlaban kanina ay baka napahamak na ako. Maraming salamat sa tulong mo sa akin, Ahmad. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Wala pong anuman, Apo Karim. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Pero kailangan po ninyong magamot kagad. Hindi po tumitigil ang pagdurugo ng sugat nyo eh. Pero, bakit po kaya bigla na lamang umatake ang pating sa inyo, no? Nangyayari lamang ang ganitong senaryo kapag sobra na ang pangingisda at panggugulo ng mga tao sa karagatan. Kaya silang mga pating ay naghahanap na rin na makakain.
Dahil sa labis na gutom, isang palatandaan ng nalalapit na pagsalakay ng mga halimaw na nakatira sa karagatan. Biglang napasulyap si Ahmad sa gawi ni Jamal na hindi na nakapagsalita at pinakinggan na lang ang pinag-uusapan nila ni Apo Karim. Natakot rin siguro ang kaibigan sa ginawa niya, kaya lihim niya yung pinagsisihan at nahiya kay Jamal. Pero tahimik lang itong nakatingin sa matanda habang nagsasagwa nito pabalik sa dalampasigan. Bigla nilang nakalimutan ang totoong pakay nila kung bakit nasa laot sila ng sandaling yun. Wala rin tigil sa pagdurugo ang sugat ng matanda, kaya wala na silang nagawa kundi ihatid ang matanda sa bahay nito. Pero dahil sa binuksang usapan ni Apo Karim, ay biglang naging interesado si Ahmad. Gusto niyang malaman kung anong halimaw ang tinutukoy nito na nakatira sa ilalim ng karagatan. Teka, sandali lang po, Apo Karim. Ano po ang ibig niyong sabihin tungkol sa halimaw na nakatira po sa ilalim ng karagatan? Sila ang mga nilalang na nagiging dahilan kung bakit marami ang mga isdang napipilitan na umahon sa tubig. Ipinagkakait nila ang teritoryo para malaya silang makapambiktima. Dala ng kuryosidad ay napatayo si Ahmad at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng matanda na nakaupo pa rin sa gilid ng bangka, habang si Jamal ay nananatiling tahimik at patuloy lamang sa pagsagwan. Hindi napansin ni Ahmad ang nakaharang na kahoy, kaya sa paghakbang niya ay natisod siya at bumagsak siya sa sahig. Nabitiwan niya ang ngipin ng pating na nasa kamay niya. Gumulong yun papalapit sa paanan ni Apo Karim. Napatitig ang matanda sa bagay na yon at nanlaki ang mga mata nito na nakatitig sa pangil ng pating. Mabaking Allah! Isang pangil ng pating. Nakakuha ka ng isang kakaibang pangil ng pating. Nanginginig ang kamay ng matanda nang damputin nito ang ngipin ng pating sa sahig. Mabilis na tumayo si Ahmad at lumapit sa tabi ng matanda, habang ang kanilang paningin ay hindi inaalis sa ngipin na hawak nito. Nakataas yun sa ere, habang nagsisilbi nilang tanglaw sa ngipin ay ang maliwanag na sikat ng buwan. Muling nakita ni Ahmad ang pagliwanag ng ngipin na tila ba meron pa yung kuryente. Ngunit walang reaksyon sa kamay ng matanda. Hindi nito nakikita ang liwanag na nakikita niya. Kahit si Jamal ay natuon na rin ng atensyon sa bagay na hawak ni Apo Karim. Lumapit na rin ito sa kanila at pinagmasdan ang ngipin ng pating. Halos kasing laki lamang yon ng daliri ng tao, dahil ang ngipin na natanggal ay malayo sa kinalalagyan ng pangil ng pating. Bumagsak ang pag-aalala sa mga mata ng matanda nang muli itong sumulyap sa kanya. Sinasabi ko na nga ba't may dahilan kung bakit muling nagpakita ang pating na yon? Bakit mo to kinuha, Ahmad? Nakita ko po kasing kumislap ang ngipin ng pating nang matanggal po to sa kanyang bibig. Hindi po ba't may paniniwala tayong mga tausug na meron dalang swerte ang ngipin ng pating sa atin, lalo na po sa pangingisda? Hindi swerte ang dala ng paglitaw ng kakaibang ngipin ng pating, Ahmad, kundi isang panganib. Kung nakita mo ang pagkislap at liwanag nito, ay nangangahulugang ikaw ang kanyang pinili. Maaaring ginamit niyang pagsubok ay ang ugaling ipinakita mo kanina, kapalit ng tagapangalaga sa kanyang ngipin. Ang nagmamayari nito ay hindi isang ordinaryong pating, kundi isang nilalang na nangangalaga sa kakaibang mutya. Bakit po niya ako pinili? Dahil ipinamalas mo ang galing mo pagdating sa pakikipaglaban, pagtulong sa akin bilang larawan ng pagiging matulungin.
pagdulong ng kahit malagay sa panganib ang buhay mo ay simbolo ng katapangan na dapat ay tataglayin ng pagkakalooban ng isang pambihirang kakayahan. Kung hindi ako nagkakamali, ang nasisid mo ay mutya ng ngipin ng pating. Kalaki pang isang banta ng panganib. Napalunok ng laway si Ahmad nang marinig ang sinabi ng matanda. Bumundo lang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang ibalik sa kanya ni Apo Karim ang ngipin ng pating. Isinilig niya yon sa kanyang bulsa at nagtatakang napasulyap kay Jamal. Ano pong ibig sabihin ng bantang sinasabi niyo, Apo Karim? Isang banta at pagbibigay ng babala sa muling pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng mga halimaw at ng batang nagtataglay ng mutya ng ngipin ng pating. Muling tataas ang tubig at lalaki ang mga alon. Aahaw ng mga halimaw na mag-aasik ng lagim at hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay ang batang may taglay ng pambihirang mutya. Dahil naniniwala ang mga halimaw na magiging banta sa kanilang buhay ang batang may ganoong kapangyarihan. Kung ganun po, malalagay po sa panganib ang buhay ko. Pwede ko po bang wag na lang po itong tanggapin? Ang mga bagay na may iwaga at may pagkaloob na ay hindi na kailanman nababawi. Mawawala lamang ito kapag natupad mo na ang misyon. Misyon na labanan ang kampo ng kadiliman na naninirahan sa ilalim ng karagatan. Kaya pala, marami ang mga taong nagbubuwis ng buhay dahil nalalapit na naman ang kanilang pagsalakay. Nangyari na ito 10 taon na ang nakakalipas, kung saan marami ang namatay, kabilang na ang aking anak. Nang mabanggit ng matanda ang tungkol sa anak nito, ay narinig ni Ahmad ang paggaralgal sa boses ni Apo Karim. Tila ba may bahid yun ng lungkot at panghihinayang, habang ang ngipin ng pating ay maigpit niyang ikinulong sa kanyang mga palad, kasabay ng paggapang ng takot at pag-aalala sa kanyang dibdib. Mukhang biktima rin po kayo ng mga nangyari noon, Apo Karim. Tama ka, Jamal. Dahil sa naging desisyon ko, isang anak ang nagsakripisyo para sa kaligtasan ng kapatid nito. Kinailangan kong mamili sa kanilang dalawa kung sino ang ililigtas ko. Kahit hiniling ng panganay kong anak na iligtas ang anak ko sa labas, ay pakiramdam ko, ako pa rin ang may kasalanan sa pagkamatay niya. Kung hiniling naman po ng anak nyo na iligtas ang anak nyo sa labas, wala po kayong kasalanan dun. Kaya huwag na po kayong malungkot. Kung may banta ng panganib sa dagat, hindi po tayo dapat manatili rito. Kailangan na po nating umalis sa lugar na to. Oo, kailangan na nating umalis sa lugar na to at doon na lang tayo mag-usap sa bahay ko. Agad na kumilos si Jamal para sagwanan ng bangka papalayo sa lugar na yon, habang si Ahmad naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Dahil muling naungkat ang pangyayaring matagal nang gustong kalimutan ng kanyang ama. Naganap noon ang malaking sunog ng dahil sa mga pirata, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi pirata ang sumalakay sa kanila, kundi mga halimaw na nakatira sa ilalim ng dagat. Ang araw na nawala rin ang kanyang ina at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama. Natatandaan niya ang kwento ni Mang Nasir. 1 buwan pa lang siyang naipapanganak nang sumalakay ang mga nilalang, kung saan ay itinuring ng mga katribo nila na isang malaking bangungot na nangyari sa buhay nila. At ngayon ay muli na namang magaganap ang pagsalakay ng mga nilalang. Kaya gagawin niya ang lahat para mapigilan ang kampon ng kadiliman sa pag-aasik ng mga ito ng lagim. Maya-maya pa
ay naramdaman niyang tumigil ang bangka. Hindi na malayan ni Ahmad na nakarating na sila sa pangpang ng dagat. Pagbaba nila sa bangka ay muling nagsalita ang matanda. Ingatan mo ang mutya ng ngipin ng pating. Dahil magagamit mo yan, Ahmad, sa laban, sa kampon ng kadiliman. Opo, Apo Karim. Magagamit ko na to para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa pamilya natin. Panahon na para tapusin ang pag-asik nila ng lagim. Iatid na po namin kayo sa bahay nyo, Apo Karim. Ayos lang ba sa inyo kung ihatid niyo ako sa bahay ko? Wala naman pong problema sa amin na maihatid po kayo. Lalo na po sa kalagayan nyo po ngayon. Kailangan po magamot kagad ang sugat nyo. Baka po mag-alala sa inyo ang pamilya nyo kapag nakita kayo sa ganyang kalagayan. Wala na akong pamilya, Jamal. Meron akong nag-iisang anak na buhay. Kaya lang, masama ang loob niya sa akin dahil iniwan ko siya nung bata pa at ipinagpalit sa tunay kong pamilya. Pero ginawa niyo lang naman po kung ano ang tama. Huwag lang po kayong sumuko. Ipadama niyo po sa kanya kung gaano niyo po siya kamahal. Malaki ang pagkukulang ko sa mga anak ko, Ahmad. Baka hindi niya ako magpatawad. Kaya naman, kahit may nangyaring masama sa akin, wala namang iiyak para sa akin. Tila merong tumusok na libu-libong pako sa puso ni Ahmad nang marinig ang malungkot na boses ng matanda. Parang siya ang nasaktan sa sinabing yon ni Apo Karim. Kaya naman, sinamahan nila ang matanda pauwi sa bahay nito. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ni Apo Karim. Isang maliit na kubo ang tumambad sa kanilang paningin. Nag-iisa yon na nakatayo sa gitna ng 2 puno ng nyog na malapit sa dalampasigan. Maya-maya pa ay inaya silang pumasok sa loob ng bakuran nito. Nakita nila ang maraming halamang gamot na nakatanim sa loob. Maging ang mga kagamitang panghuli ng isda ay meron din na nakahilera sa dingding ng labas ng bahay nito. Pagpasok nila sa loob ng bahay ni Apo Karim, inalalayan nila itong maupo sa bangko. Sinunod nila ang lahat ng inuutos nito kung paanong gumawa ng gamot na ilalagay nito sa sugat. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang sugat ng matanda. Kaya naman, hindi sila nahirapan na gamutin ito. Pagkatapos nilang malagyan ng dinikdik na dahon ng sambong ang mga sugat nito, ay tumigil na rin sa pagdugo ang sugat ni Apo Karim. Bago sila nagpaalam na umalis, ay ipinagluto nila ito ng nilagang dahon ng bayabas na magagamit ito sa paglilinis ng sugat. Sobrang nagpapasalamat sa kanila si Apo Karim at hindi maitago sa mukha nito ang labis na kaligayahan habang nakatitig sa kanilang mga mukha ni Jamal. Pagkatapos nilang magpaalam sa matanda, ay magkasama silang naglakad pauwi naman sa kanilang bahay. Inihatid na muna ni Ahmad ang kaibigan sa bahay nito. Saka naman siya umuwi ng mag-isa. Dahil maliwanag naman na ang sikat ng buwan, ay hindi siya nakaramdam ng pag-aalala sa daan. Ilang saglit lamang ay narating niya ang kanilang bahay, pero bumundol lang kaba sa kanyang dibdib nang makitang maliwanag ang loob ng kanilang bahay. Bigla siyang nagtaka dahil imposible namang nakauwi na ang kanyang ama. Kaya lang, sa tagal niyang namalagi sa bahay ni Apo Karim, natitiyak niyang naunahan na siya sa pag-uwi ni Mang Nasir. Bigla siyang nag-alala at natakot na baka mapagalitan siya ng kanyang ama dahil sa ginawa niya. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagakbang papasok sa kanilang bahay at hindi nga siya nagkamali. Nakita niyang nakaupo ang kanyang ama sa harap ng lamesa na merong gasera. Madilim ang anyo ng mukha nito
habang namumula ang mga mata dahil sa galit. Tay, kanina pa po ba kayo naghihintay sa akin? Kadarating ko lang at nalaman ko na umalis ka ng bahay. Saan ka nagpunta? Sa laot po, Tay. Manguhuli po sana kami ng isda ni Jamal eh. Kaya lang po naisipan na rin po namin bumalik. Yun totoo ang gusto kong marinig, Ahmad. Sinabi ko naman sa'yo na ayaw ko sa lahat ay yung pinaglololoko ko at nagsisinungaling sa akin. Pasensya na po kayo, Tay. Bala ko po sanang sundan kayo sa dagat dahil nag-aalala po ako sa inyo eh. Nag-aalala ka sa akin? Pero sa sarili mo hindi ka nag-aalala. Umuwi ako kagad dahil hindi ko nagustuhan ang balitang nakarating sa akin. Tay, ano po bang balitang sinasabi nyo? May nagsabi sa akin, si Omar ang kumuha ng isdang itininda mo. Nalaman ko rin na si Jamal ang nagbayad ng isdang kinuha ng hayop na Omar na yon. Doon pala nagsinungaling ka na eh. Akala mo siguro hindi makakarating sa akin ang ginawa niya sa'yo. Paano niyo po nalaman, Tay? Paano ko nalaman? Sinabi nga sa akin ng mga kasama ko. Idagdag pa ang mga katibayan na nakita ko sa bangka. Merong natirang lapu-lapu sa kinain ni Omar sa gilid ng bangkang nakatali sa puno. Kilala ko ang istang yon dahil ako nakahuli ng lapu-lapu eh. Kaninang umaga, sinaktan ka niya, hindi ba? Kaya pumutok ang labi mo. Ang hayop na yon, humanda talaga siya sa akin. Parang kampana sa pandinig ni Ahmad ang malakas na boses ng kanyang ama. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Kaya naman, nanginginig ang kanyang tuhod na napatungo siya bilang tugon niya sa kanyang ama. Hindi na napigilan ni Mang Nasir ang galit at nagwala ito. Lalo pa at nakikita nito ang pumutok niyang labi. Ibang magalit ang kanyang ama. Kaya kapag nagwawala ito ay pakiramdam niya nahihirapan siyang huminga. Ilang beses na itong kumuntikang makapatay dahil sa hindi nito napipigilan ng galit na nararamdaman. Kaya wala siyang magawa ng mga sandaling yon at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanyang ama habang hindi rito tumitingin. Hindi siya kinausap ni Mang Nasir dahil sa labis na sama ng loob nito sa kanya. Nang makaraos ang galit nito, ay nagpahangin nito sa labas at sinabing matulog na siya. Bukas na lamang daw sila mag-uusap. Pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Dinukot niya sa kanyang bulsa ang ngipin ng pating at kinuha ang nakatago niyang kwintas sa lumang aparador. Inalis niya ang palawit nun at ipinalit niya ang ngipin ng pating. Nang maisuot niya sa kanyang leegang kwintas, ay nagpalit na rin siya ng damit at saka nahiga sa kanyang katre na gawa sa kawayan. Dala ng pagod ay hindi na namalayan ni Ahmad kung paano siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising ang natutulog na diwa ni Ahmad sa malakas na huni ng mga ibon sa labas ng kanilang bahay, pati na ang kakaibang pakiramdam ng kanyang katawan. Bumangon siya at pinagmasdan ng kanyang sarili. Parang may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Pagtayo niya ay biglang bumilis ang kanyang galaw. Mabilis siyang nakarating sa labas ng kanyang silid. Kaya naman, napahawak siya sa gilid ng pinto. Teka, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit kaya biglang naging ganito ang kilos ko? Hindi kaya dahil sa suot kong mutya? Bulong ni Ahmad sa kanyang sarili. Habang nakatungo ay bigla niyang narinig ang boses ng ama niya na si Mang Nasir. Nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Wala na ang bakas ng galit sa mga mata nito. Nagtataka itong nakatingin sa kanyang ikinikilos. Hindi bumibitiw si Ahmad sa pagkakakapit niya sa pintuan.
na para bang may malakas na enerhiyang humihila sa kanya papunta sa kinaroroonan ng dagat. Mabuti naman at gising ka na, anak. Aba teka, ano ba nangyayari sa iyo? Tay, parang ang init po kasi ng pakiramdam ko eh. Parang hinihila po ako ng dagat. Ano bang kalokohan niya naman? Ang mabuti pa kaya ay pumunta ka sa bangka natin at kunin mo ang naiwan kong sibat. Baka mawala eh. Nakalimutan kong dalhin dahil sa pagmamadali. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ahmad na pagbigyan ang kanyang nararamdaman na pumunta sa dalampasigan. Mabilis siyang tumakbo at hindi na nagpaalam sa kanyang ama. Ramdam niyang nahabol siya ng tanaw nito at nagtataka sa kakaibang ikinikilos niya. Hindi niya makontrol ang nararamdaman. Hindi rin niya namalayan kung paano siyang mabilis na nakarating sa dalampasigan. At ibang eksena ang kanyang nadatnan. Nakita niya si Mang Omar na nang-aagaw na naman ng isdang nahuli ng mga lalaking kabababa lamang sa bangka. Nakita niyang binubugbog nito ang lalaking nakahiga na sa buhanginan at nakikiusap na huwag kukunin ng isda dahil para yon sa pamilya nito. Ngunit malakas ang boses ni Mang Omar. Pilit nitong inaagaw ang mga isda sa kamay ng lalaki. Hindi na nakapagtimpi pa si Ahmad. Nilapitan niya ang mga ito at isang malakas na suntok ang ginawa niya na tumama sa muka ni Mang Omar. Tumalsik ang lalaki at nakita yun ng mga taong naroroon. Pagbagsak sa buhanginan ni Mang Omar ay mabilis itong tumayo at gumanti ng suntok kay Ahmad. Ngunit lahat ng suntok nito ay nagawa niyang maiwasan. Gumanti rin siya rito ng sipa. Nang hindi nito kayang labanan si Ahmad, ay nag-iwan ito ng isang pagbabanta. Tandaan niyo ang araw na ito. Pagsisisihan niyo lahat ang pagdadamot niyo sa akin. Walang sino man sa inyo ang makakabalik ng buhay sa pampang ng dagat. Sa oras na mangisda kayo, lahat kayo ay papatayin ko. Dahil mukhang pulubi si Mang Omar, walang naniwala sa banta nito. Sa halip ay pinagtawanan ito ng mga tao at sinabihan na bata lang daw pala ang katapat nito. Naglakad ang lalaki palayo sa kanila. Hindi maintindihan ni Ahmad kung bakit siya nakaramdam ng pag-aalala sa banta na yon ni Mang Omar. Tila isang malaking palaisipan ang bagay na yon para sa kanya, lalo na nang makita niya ang kakaibang galit sa mga mata nito. Nabaling na lamang ang kanyang atensyon sa tubig ng dagat. Tila merong malakas na puwersang humihila sa kanya para lumusong sa tubig. Dahan-dahan siyang lumapit sa hinahampasan ng alon at nanatiling nakatayo roon habang hinihintay ang pagdampi ng tubig sa kanyang paanan. Saka lamang nawala ang init na nararamdaman niya, na parang may malakas na enerhiyang bumabalot sa buo niyang katawan. Kasunod ng paglitaw ng liwanag sa suot niyang kwintas, nahawakan niya yon at napasulyap sa lalaking papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinabi nitong sobra itong nagpapasalamat sa kanyang ginawa kanina. Maya-maya pa ay bigla itong nagtanong habang bakas ang pagtataka sa mukha nito. Paano raw niya natalo si Mang Omar? Wala naman po akong ginawa kanina eh. Ipinaglaban ko lang po kung ano ang tama. Kaya wag po kayo mag-alala. Sadya lamang po na hindi niya ako pinatulan. Pagsisinungaling ni Ahmad. Wala siyang balak ipaalam sa mga ito ang tungkol sa suot ng mutya. Saka lamang niya binitiwan ng kwintas. Nauna nang nagpaalam ang mga tao sa kanya para umalis. Naiwan siyang nag-iisa sa dalampasigan habang nagtataka rin sa ipinakita niyang kakayahan kanina. Pagkatapos niyang magbabad sa tubig, ay nilapitan niya ang bangka ni Mang Nasir.
Kinuha niya ang sibat sa sahig ng bangka. Akma na sanang aalis si Ahmad sa dalampasigan nang makarinig siya ng malakas na pagsigaw sa gitna ng laot. Kung tutuusin, ay malayo yun sa kanyang kinatatayuan, pero maliwanag niyang naririnig ang boses ng taong humihingi ng tulong habang sumisigaw na merong halimaw sa dagat. Hindi naman nagdalawang isip si Ahmad. Dala ang sibat ay mabilis siyang sumakay sa kanyang bangka at nilapitan ang kinaroroonan ng lalaking humihingi sa kanya ng tulong. Pagdating niya sa laot, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang kakaibang nilalang. Nakakagat nga ang halimaw sa leeg ng lalaking humihingi ng tulong. Wala na. Huli na ang dating ko. Kinain na siya ng halimaw. Isang nakakatakot na anyo ng isang nilalang na ngayon ko lang nakita. Lumiwanag ang suot niyang kwintas. Nang mapansin yun ng nilalang, ay lalo itong nagmadali sa paglapa sa biktima. Kitang-kita niya kung paanong paulit-ulit na nilulunod. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.